Magandang araw mga kaibigan. Kayo'y nakikinig sa ating programang puno ng kwento ng pag-ibig, sakit at pag-asa. Dito, bawat liham ay may aral na maiiwan sa ating mga puso. Kaya't samahan niyo ako sa isa na namang kwento mula sa ating letter sender na si Adrian. Dear Kuya James, ako nga pala si Adrian at gusto kong ibahagi ang kwento ng buhay ko na akala ko noon ay isang magandang simula pero nauwi rin sa isang masakit na katapusan. 5 taon na ang nakalipas nang ipakasal ako sa isang babaeng mayaman. Hindi dahil sa pagmamahalan, kundi dahil sa kasunduan. Kontrata kumbaga, para sa negosyo ng pamilya niya at para sa pangarap ng pamilya ko na umahon sa hirap. Sa simula, sabi ko sa sarili ko, baka sakaling matutunan din naming mahalin ang isa't isa. Ngunit habang lumilipas sa mga taon, unti-unti kong naramdaman ang lamig. Hindi niya ako pinansin bilang asawa. Para bang kasama lang ako sa bahay na iyon para magpuno ng papel, hindi ng gusto. Nasaktan ako, Kuya James. Araw-araw, hinanap ko ang lambing, ang malasakit, pero wala. 5 taon ang lumipas at kahit isang beses, hindi ko naramdaman na naging kami. Kaya dumating ako sa puntong napagod na ako. Nagdesisyon akong tapusin ang kasunduan. Humingi ako ng diborsyo. Kahit na alam kong masisira ang imahe ko sa pamilya nila. Pero mas pipiliin ko na ang maging totoo kaysa manatili sa kasinungalingan. At doon, sa pinakamadilim na yugto ng buhay ko, dumating siya. Isang babaeng hindi mayaman, hindi makapangyarihan, pero puno ng pagmamahal. Siya ang umintindi sa akin. Nakinig sa akin at minahal ako hindi dahil sa kung ano ang meron ako, kundi dahil sa kung sino ako. Ngayon, Kuya James, masasabi kong malaya na ako. Hindi ko na binalikan ang dati kong asawa. Sa halip, pinakasalan ko ang babaeng minahal ako ng buong puso niya. At doon ko napatunayan, hindi kayamanan o kasunduan ang sukatan ng tunay na pag-ibig, kundi ang taong handang makisama sa hirap at ginhawa. Sa lahat ng nakikinig ngayon, sana tandaan natin, huwag tayong makontento sa pagmamahal na kulang o gawa-gawa lang. Karapat-dapat tayong lahat sa isang pag-ibig na totoo. Kahit gaano pa ito kasimple. Maraming salamat, Kuya James, sa pagkakataong maibahagi ang kwentong ito. Adrian. Mga kaibigan, minsan iniisip natin na sapat na ang material na bagay o pangalan o kasunduan para masabing may relasyon. Pero ang tunay na pagmamahal, hindi nakikita sa yaman o ganda ng bahay, kundi sa tapat na damdamin. Mas masarap piliin ng taong handang sumama sa hirap at ginhawa kaysa ang taong nasa tabi mo pero hindi ka naman kayang mahalin. At dito nagtatapos ang ating kwento ngayong araw.
Sana'y may baon kayong aral mula sa liham ni Etienne. Muli, ako si Kuya Japes, nagsasabing iba't iba ito, iisang puso. Hanggang sa susunod na liham, magandang araw sa ating lahat.